I am Marpesi Bravo, your speaker for today, and I will tackle about empowering the youth about bullying, wherein the objectives are the following. First is to encourage the youth to disclose and discuss incidents of bullying. Second is to deepen understanding of needs and skills of the students in all environment. Last is to promote the involvement of the families in the strategy of prevention. So, pag-aralan natin kung ano nga ba ang bullying. What is bullying? Bullying is when someone is picked on by a person or group. Bullies make fun of others for many things, including appearance. Sa appearance, kasama dito yung panlabas nating anyo, yung itsura ng isang tao, yung behavior. Ang behavior is pag-uugali ng isang tao. Race or religion, ito naman yung relihiyon ng isang tao o kinabibilangan niyang relihiyon. Social status, yung mahirap o mayaman. Sexual identity, nabubuli rin yung ating mga kasarian minsan, di ba? Yung mga tomboy. And these are the types of bullying. Kasama ang physical bullying, verbal bullying, psychological bullying, and cyberbullying. Iisa-isahin natin yan sa next slide. Physical bullying is when someone, any form of touching that a person does not want can be bullying and possible sexual assault. Verbal bullying naman is stunting or tease someone. Yung nagsasalita tayo ng masakit sa ibang tao, yun ay kasama sa verbal bullying. Physical bullying naman yung pananakit na physical, yung pagsuntok, pananapak, paninipa, yun ay kasama sa physical bullying. Ang cyberbullying naman, ito yung gumagamit ng technology sa pambubuli. Kasama dito yung pagpo-post ng kung ano-anong larawan para gawing katawa-tawa ang isang tao. Psychological bullying naman is ito naman na yung gossiping about or excluding people to make them feel bad about themselves. Ito yung sa sobrang pambubuli mo sa isang tao, sa isip niya kung ano na yung pumapasok. Diba? Tapos, meron din ditong what are the effects of bullying? Ito yung mga epekto ng pambubuli. Feel afraid, stressed, depressed, or anxious. Have problems with the mood, energy level, sleep, and appetite. Kasama din dito yung nawawalan na siyang ganang mag-aral, nawawalan ng ganang kumain. Kasama yun dito sa mga nararamdaman ng nabubuli. Palagi niyang gustong mapag-isa. Isa yun sa mga nagiging dahilan kapag nabubuli ang isang tao. Sino nga ba ang mga taong nambubuli? Yun ay ang babae at lalaki. Ang mga bullies is karaniwan silang outgoing and aggressive. Minsan din merong mga bullies na tahimik at meron ding maingay. Meron namang nakikipagkaibigan at meron ding peke yung pakikipagkaibigan. Paano nga ba natin maiiwasan ang pambubuli? Ito yung mga tips kung paano natin ma-handle once na tayo ay nasa ganitong sitwasyon. Una is exude confidence. Dapat daw tayo kapag tayo ay nabubuli, wag tayong panghinaan ng loob. Dapat malakas ang ating confidence sa ating sarili. Next. Gather supports from your friend. Ang mga taong nabubuli, madalas kasi silang mag-isa.
wala silang mga kaibigan. Kaya yung mga bullies, sila yung mga target. Kaya dapat tayo daw ay may support sa ating mga kaibigan. Pangatlo is learn to stand up for yourself. Kapag nabubuli tayo or once na makaranas tayo ng pambubuli, dapat ay marunong tayong lumaban para sa ating sarili, para, 'di ba, madala yung mga nambubuli sa atin at hindi na maulit yung pambubuli na yon. Next. And stop living in a fear. Dapat daw tayo ay para hindi tayo mabuli, kailangang harapin natin yung mga takot natin para hindi tayo mabuli ng iba. Considering taking some self-defense. Ito, kapag nabuli na daw tayo, dapat marunong tayong ipaglaban ang ating sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban o self-defense. Ito yung self-defense, kaya siya sinabing self-defense, dapat gagamitin lang natin siya kapag kinakailangan. Next. Believe in yourself. Ito is believe in yourself. Dapat daw may tiwala tayo sa sarili natin para hindi tayo mabuli ng iba. Kasi yung mga may hinaan loob, yun yung madalas na nabibiktima ng pambubuli kasi wala silang tiwala sa sarili nila. Next is avoid the bully as much as you can. Hanggat kaya daw natin, iwasan natin at iwasan natin ang mga nambubuli sa atin. 'Di ba? Sabi nga, hanggat hindi natin sila pinapansin, hindi nila tayo papansinin. Kaya dapat, kapag may nakita tayo ng bubuli sa atin, iwasan lang natin sila hanggat kaya natin silang iwasan. Don't stoop down to the bully's level. O, ito. Huwag daw natin pantayan yung mga pag-uugali ng mambubuli. Kung halimbawa tayo ay nabubuli, huwag tayong pumantay sa kanila sa ugali nila. Huwag tayong maging arrogante o mambuli rin ng iba. Don't let the bully see that you care. Ito, kung kanina sabi iwasan daw hanggat kayang iwasan, ito naman daw, ipakita natin sa mga nambubuli na wala tayong pakialam sa kanila. Sabihin natin parang, sino ka naman? Anong pakialam ko? Mga ganong salita. Dapat, huwag natin iparamdam sa kanila na naaapektuhan tayo sa sinasabi nila. Kapag sinabi nila na yung kahinaan natin, huwag natin ipakita sa kanila. Kasi kapag once na naramdaman nila o nakita nila na naaapektuhan tayo sa sinasabi nila, paulit-ulit nilang gagawin sa atin ang pambubuli. Next. Tell an adult or an authority figure. Ito kapag sobra na yung isang nambubuli, halimbawa, umaabot na sa pananakit, physical na pananakit, o napapahiya ka na, pwede ka nang magsumbong sa otoridad o sa mas nakakatanda. Halimbawa, sa pulis o sa parents mo, di kaya sa barangay nyo, sa teacher, kung sa school lang nangyari. Next. Don't ever blame yourself. Ito daw, yung pambubuli daw, dapat wag natin sisihin ang sarili natin. Kasi yung nambubuli, nasa kanila ang problema, wala sa atin. Walang mali sa panlabas nating anyo, walang problema sa sarili natin. Kaya dapat daw, wag natin sisihin ang sarili natin kasi makakasama rin yun sa atin. Next. The Anti-Bullying Act. Ito naman is sa batas na to para maprotektahan ang mga nabubuli. Itong The Anti-Bullying Act of 2013, sinasabi dito na defines bullying as any severe or repeated use by one or more students of a written, verbal, or electronic expression or a physical act or gesture of any combination, therefore, of directed at another students that has the effect of the actually causing or placing the latter in a reasonable fear of a physical or emotional harm or damage to his property. Creating a hostile environment at school or materially or sustainably disrupting the education process or the orderly operation of a school. Sige. Thank you. Yun lang.